Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Paghandaan natin ang pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran para sa mga pagkukulang natin sa ating sarili, sa Diyos at sa ating kapwa. Para sa aming kawalan ng pananampalataya sa iyong mga dakilang balak na magdala ng saya sa aming buhay, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa aming kakulangan ng pag-asa sa lakas ng Espiritong iyong handog sa amin, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming pag-ibig na kulang at nagdulot ng lungkot sa aming kapwa, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong sambayanan upang ang kagalakan sa pagdating ng iyong nagkatawang taong anak ay magdulot ng gantimpalang buhay na walang wakas kapag siya ay nagbalik ng may kadakilaang lantad, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay akin nang naririnig. Mga gulod, tinatahak upang ako'y makaniig. Itong aking mangingibig ay katulad niyong usa. Mabilis kong kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroon lagi siya. Sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka, halika na aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain, anong tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tingna't namumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid ang mga iboy humuhuni, kumakanta. Yaong mga bungang igos ay hinog ng para-para, at ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga aking mahal, sa akin ay sumama ka.
Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan, at ng aking ding marinig ang tinig mong ginintuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan, tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliwang tugtog ng alpang marilag. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon, siya ang sanggalan natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Tumayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Emmanuel, na hari namin, halina't kami sagipin, at utos mo'y tutuparin. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanali kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. So tuloy-tuloy tayo sa ating pag-abang sa pagdating ng Panginoon sa pamagitan ng ating pagdiriwang ng banal na misa at pagninilay ng salita ng Diyos. Lahat tayo ay nakaranas ng attraction ng lalaki at babae sa isa't isa. At ang karanasang ito ay tumitindi sa relasyon ng magsing-irog o magkasintahan. At panahon ng simbang gabi, marami po'y nagsisimba kasama ang kanilang girlfriend, ang kanilang boyfriend, magkasintahan. Nandyan yung pananabik sa isa't isa ng magkasintahan. Nandyan yung paghahanap kung nandyan na ba ang kasintahan. Nandyan yung saya kapag sila'y nagkasama, nag-uusap o namamasyal. Itong mga damdaming ito ay nasa Biblia rin. Sa aklat ng awit ni Solomon o sa aklat ng Song of Songs. Katangi-tangi ang aklat na ito.
dahil ito ay collection ng love songs. At ni minsan, hindi man nabanggit ang Diyos sa aklat na ito. Pero bahagi siya ng banal na kasulatan. Diyan ang galing ang ating unang pagbasa ngayon. Sa pagbasa natin, nandyan yung pag-aabang ng magkasintahan sa bawat isa. At pag-aanyaya, halika, mamasyal tayo. Lumalabas na ang mga bulaklak sa parang, nahihinog na ang mga ubas. Mamasyal tayo, kay ganda mo, magsama tayo. Yun yung pananabik ng magkasintahan. Naging bahagi ito ng salita ng Diyos. Kasi kung nasaan ang pag-ibig, nandun din ang Diyos. Kaya sa pag-iibigan ng lalaki at babae, nandyan din ang Panginoong Diyos. At ang pagsasama ng lalaki at babae, lalong-lalo na sa kasal, dito po natin matatagpuan din ang pag-ibig ng Diyos sa Kaniyang bayan. Kaya itong aklat ng Song of Songs ay paborito po ito ng mga mystics in order to describe our relationship with God. That kind of longing for God to come. At itong pananabik at ang saya ng magkasintahan sa kanilang pagtatagpo at pamamasyal, yan din po yung ipinakita sa atin sa pagtatagpo ni Maria at ni Elizabeth sa ating Ebanghelyo. Full of excitement, full of joy. Nung mabalitaan ni Maria na ang kanyang pinsang si Elizabeth ay 6 na buwanang buntis, nang sinabi ng Anghel Gabriel sa kanya, agad-agad, immediately, he left for the hill countries of Judea in order to visit her cousin. Tuwang-tuwa siya at pinuntahan niya. At ang resulta ng kanyang pagbisita ay tuwa din, joy, saya. Kaya sinabi ni Elizabeth na ang bata sa aking tiyan ay tumalon sa galak sa iyong pagdating. Binalita ng bata sa tiyan ni Elizabeth ang pagdating ng Mesiyas sa kanyang ina. Kaya ginampanan na ni Juan Bautista ang kanyang tungkulin ni ibalita ang pagdating ng Mesiyas na noon ay dala-dala din ni Maria sa kanyang tiyan, puno ng kagalakan. At si Maria naman, nung nagtagpo yung dalawa, inawit niya yung kanyang awit ng saya, yung Magnificat, na pinupuri niya ang Diyos at pinasasalamatan sa dakilang bagay na ibinigay sa Kanya. Ngayon pong simbang gabi, yan din po yung nararanasan natin. Inaabangan natin at kahit na gumigising tayo ng madaling araw, ginagawa natin to ng buong saya. Ang atmosphere ay atmosphere of joyful expectation, atmosphere of joy. Kaya walang pumipilit sa atin magsisimbang gabi. Sa loob yon ang ating nararanasan sa pagsalubong sa Panginoon. Sana po itong excitement natin sa pagsisimbang gabi, yung excitement natin sa pagdating ng Pasko, yan din po yung excitement natin sa muling pagdating ng Panginoon. Tandaan natin, ang Pasko ay anino lamang ng tunay na pagdating ng Panginoon sa wakas ng panahon. At yan ay dapat masaya.
sapagkat dadating na ang perfection of salvation. Sinimula na ni Jesus ang pagliligtas sa atin, ngunit magiging ganap, magiging perfect, magiging buo ang kaligtasan niyan sa kanyang muling pagdating. Kaya yung mga kasayahan ng Pasko ay very faint shadows of the real joy that the Lord will bring us. Sana po excited din tayo dyan. Araw-araw po akong nagsisimbang gabi rin sa iba't ibang simbahan at ngayong araw nakatoka ako sa inyo at ang dinidevelop ko pong theme na siya din yung sinuggest ng CBCP ay balikan uli yung pastoral priorities ng ating simbahan sa paghahanda natin ng 500th anniversary next year, 2021. At ito pong pastoral priorities na ito ay tinalakay natin mula noong 2013. Araw-araw mayroon tayong pinagdiriwang Year of Faith, Year of the Laity, Year of the Poor, Year of the Family, no? At kahapon naman Year of the BEC. At ngayon po, ang pag-uusapan natin ay iyong paksa noong 2017. Year of the priests and the religious. Bahagi po sila ng ating simbahan. At kung gusto natin magkaroon ng renewal ang simbahan, kailangan ma-renew din ang ating mga kaparian at ang ating mga kamadrehan. So, yan po yung papaksain natin. At yan po'y kaugnay din sa ating pagbasa. Kasi sabi natin sa unang pagbasa, yung tuwa, yung galak ng magkasintahan na magsama sila. At ganun din dito sa ating Ebanghelyo, yung tuwa ni Maria na magdala ng mabuting balita. At ang tuwa ng pagtanggap ni Elizabeth at ng bata sa kanyang tiyan sa pagdating ni Maria. At ang dahilan ay dahil sa pagmamahal, sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Ang pagmamahala ng magkasintahan ay ang dahilan din ng buhay ng pare at ng mga consecrated people ng mga madre. Isa pong kapansin-pansin sa ating mga pare at sa ating mga madre sa simbang Katoliko na sila'y hindi nag-aasawa, na sila'y walang pamilya, sila ay celibate. Kakaiba yan, no, sa ibang mga leaders ng mga ibang mga simbahan. Hindi po sila nag-aasawa, hindi dahil sa hindi sila marunong umibig. Hindi dahil sa takot silang magmahal. Ngunit dahil sa buo na ang pagmamahal nila. At ang buong pag-ibig namin ay ibinigay na namin kay Kristo. Nakatali na kami kay Kristo. Si Kristo ang aming partner sa aming buhay. At dahil sa si Kristo ang partner ng aming buhay, aalagaan namin ang pamilya ni Kristo. At iyan po ay ang simbahan. Kaya nga, mga pare at mga madre, itinalaga na ang kanilang buhay sa ospital, sa pagamutan, sa mga orphanages, sa mga eskwelahan, sa mga parokya. Nandoon na kami nakatira. Iyan na, doon na tumatakbo ang aming buhay. Ang dahilan doon ay para kay Kristo. Kaya kapag nawala na si Kristo sa aming buhay, ay dadating na si Kristina. Iyan ang mahalaga. In order to nourish our love for Jesus, magiging meaningful ang buhay namin. Kaya nga mayroong celibacy. No, yan yung isang panata na aming ginawa.
Pero hindi lang po celibacy ang tanda ng buhay ng mga parit na mga religious. Nandiyan din po yung isang panata ng karukaan, the vow of poverty. Kahit na po yung mga diocesan priests, tulad nila Father Mon, nila Father Stephen, sila Father Hans, wala naman silang vow of poverty tulad ng ginagawa ng mga Salesiano, ng mga Jesuita, ng mga Dominicans. But they are encouraged and they are asked to live the spirit of poverty. Kasi bahagi ito sa pagsunod kay Jesus. Si Jesus ay Diyos na naging tao at naging mahirap na tao at namatay siya na hubad. Kung iyan yung Kristo na aming sinusundan, kailangan din namin sumunod sa kanyang paraan na hindi siya nakatali sa kayamanan. Sapagkat ang Diyos ang magpro-provide. God will provide. So we can be free from seeking earthly wealth in order that we may serve God more fully, trusting in Him. At yan din yung sinabi ni Jesus. Pumunta kayo, huwag kayong magdala ng extra na damit. Huwag kayong magdala ng mga lukbutan. No, kasi pagbibigyan naman kayo ng inyong mga pangangailangan. Totoo, sa simbahan po, mayroon tayong malalaking institusyon. Malaki, maganda ang simbahan natin sa San Felipe. Malaki ang Don Bosco. Malaki ang Ateneo. Malaki ang UST. Yan po ang nagmamay-ari noon ay hindi individual, ngunit yung samahan. Kaya inilipat kami, nandito ako, pupunta ako sa isang diocese ng Palawan, okay lang. Hindi naman akin itong simbahan. Hindi naman akin ito yung school. No, nagagamit ko yung mga facilities, pero hindi yan na bibilang sa aking pamilya. Hindi ko yan na ipamamana sa aking pamilya kasi hindi akin yan. The institution may be rich, but the individuals are poor. Kasi yan po yung aming panata na ginawa. At itong mga malalaki at magagandang institusyon, ay iyan naman ay ginawa para sa misyon. Kaya sino nakikinabang nitong simbahan? Kayo, na taga rito. Yung sound system, kayo nakikinabang. Sino nakikinabang sa Don Bosco na katabi natin? Yung mga estudyante, no? Yung mga magulang. Ganon din sa Ateneo. Ganon din sa lahat ng mga schools natin, mga institutions natin. They were set up for the sake of the mission. No, kaya yung mga pare dadating at aalis, yung mga madre dadating at aalis, but the mission continues. So iyan po yung gawain dahil sa sila'y may panata na magiging poor. Isa pa po sa panata ng mga parit, mga madre, napapansin nga, sabi ko, yung walang asawa, pero hindi napapansin yung personal poverty ng mga tao. At hindi rin napapansin ng isa pang panata, the vow of obedience, pagtalima sa Diyos. Tulad ni Jesus, si Jesus ay naging tao dahil sa sumunod siya sa kalooban ng Ama. At nung siya'y tao, palagi siya nagdadasal. Dahil sa hinahanap niya ang kalooban ng Ama. At nung sa Getsemani, naging klaro yan, na ang dasal niya, Ama, kung maaari lang, hindi ko iinumin itong kalis ng kahirapan, pero hindi ang kalooban kong masusunod, ang kalooban mo. At iba ang gusto ng Ama kaysa gusto ni Jesus at sumunod si Jesus. That's why He was made perfect
by His obedience even up to suffering. No, He obeyed unto death and death on the cross. Yan yung Jesus na hindi lang kaming mga pari, kayo rin, ay sinusundan natin siya. Kaya obedience is also part of our life. At ito'y pinapakita ng mga kaparian, ng mga madre, sa pagsunod kung saan sila ililipat. Very clear yun. Kaya walang kayong permanenteng pari rito. Sa ngayon, ibinigay sa inyo si Father mo na maging parish priest. Pagdating ng araw, iba na naman yung parish priest. At ililipat na naman siya kung saan siya kailangan. Ganun naman ang buhay namin. Ngayon, nandito ako sa Maynila. Noon, nandun ako sa Palawan. Hindi ko alam. Pagdating ng ating bagong Archbishop, kung saan naman ako dadalhin. No, kasi ang amin naman, hindi yung gusto ko. Ngunit ano ba yung gusto ng Diyos? Kung saan ba kami mas makapaglilingkod ng mas maayos? Kaya may sinusundan kami. Sinusundan namin ang aming superior. Sinusundan namin ang aming obispo. Sinusundan namin ang Santo Papa. So yan po'y bahagi na maging available para sa service. Hinahanap ang kalooban ng Diyos. Bagamat ko konti lang ang mga pari at mga religious dito sa Pilipinas, tayo po ay mga 110 million Filipinos. Kung sabi natin 80 or 83% ay mga Katoliko, maaaring mga may 85 million ng mga Katoliko. Sa 85 million ng mga Katoliko, mayroon lang tayong mga 15,000 na mga pare. Mayroon lang tayong mga 25,000 ng mga kamadrehan. Hindi nga aabot ng 50,000. Maliit na grupo lang. Pero malaki po ang influensya nila sa simbahan. Dahil sa buong buhay nila ay nakatalaga sa simbahan. Kaya malaki ang nagagawa sa simbahan. Kaya anong magagawa natin? Una po, suportahan natin ang kanilang trabaho. Mahalagang alam nyo ang dahilan bakit sila naging pari, naging madre, upang ipaalaala sa atin, sa amin. Bishop, dapat maging masunurin ka. Bishop, dapat maging simple ang buhay mo. No, dapat sa iyong mga relationships ay maging maayos dahil sa mayroong panata. Pero hindi lang po ipaalaala, hindi lang suportahan, kailangan din nating ipagdasal sila. Their life is a life of the Spirit, is a spiritual life. Kung nawala yung spiritual life, mawawala na po ng bisa ang kanilang buhay at ang layunin ng kanilang buhay. At lalong-lalo na, suportahan natin sila. Saan ba nanggagaling yung mga pare at yung mga madre? Nanggagaling naman sa inyong mga pamilya. Kaya nga yung mga bukasyon na magpaparit mga magmamadre ay naaalagaan sa mga pamilya. Kung ang mga pamilya ay hindi nagbibigay ng mga magpaparit, mga magmamadre, itong 15,000 na ito, ibababa rin. Yung 25,000 na ito, ibababa rin. Ay yung problema, lalong-lalo na sa Europe. Ang dami mga matatanda na mga parit, mga madre, at wala na mga bata. At magdudusa din ang buong simbahan. So kaya, kailangan namin ng maging generous din ang mga families sa pag-aalay ng kanilang mga anak. At hindi lang generous, ngunit we have Christian families because vocations cannot come from families who are not Christian sa kanilang pamumuhay. Doon po natututo, doon kami unang natutong magdasal sa pamilya namin. Doon kami natutong mag-serve sa aming pamilya.
No? At saka na-develop na lang yan pagpasok sa seminaryo. Pero ang pundasyon ay naibigay sa pamilya. No? Kaya mahalaga kung gusto natin ng renewal ng simbahan, dapat ma-renew ang kaparian at ang mga kamadrihan. At bahagi ng renewal, hindi lang na mapabuti sila, ngunit dumami rin sila. At yan po'y nanggagaling sa mga pamilya. Pero tandaan po natin, hindi malungkot ang buhay ng pari o ng madre. Kasi mayroon naman kaming iniibig. Kaya mahalaga yung Song of Songs. Yung pag-ibig na magkasintahan ay applicable din sa amin. Ang aming relationship sa Panginoon na nag-aabang sa Kanya, na tumatanggap sa Kanya. At ang work of evangelization is a work of joy. Tulad ni Maria, ang first evangelizer. Natutuwa siyang pumunta kay Elizabeth at tinanggap naman siya ng may katuwaan. Ganon din ang mga pare. Dapat there should have joy in their spirit. Kasi hindi naman sila makaka-attract ng mga kabataan kung nakikita na ang kanilang buhay ay malungkot. Masaya ang buhay na maglingkod sa Diyos. At iyan ay nagdadala ng saya. Kaya sa araw pong ito, isama natin sa ating mga panalangin sa banal na misa ang ating mga kaparian at ang ating mga kamadrihan. Tumayo po ang lahat. Sabay-sabay po nating ipahayag ngayon ang pananampalatayang nagbubuklod sa atin bilang bayan ng Diyos. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kiroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hangad natin maging masaya sa buhay. Tulungan sana tayo ng Diyos na matagpuan ang tunay na magpapaligaya sa atin. Ang ating sasambitin, Diyos na ugat ng saya, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na ugat ng saya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang sila'y maging tunay na maligaya sa buhay at madala nila ang ligayang ito sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na ugat ng saya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang magawa nilang umangat ang buhay ng ating mga kababayan at maging masaya ang kanilang hinaharap. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na ugat ng saya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga kapatid na nagsisikap magdala ng saya sa buhay ng mga nahihirapan pa rin dahil sa COVID-19 pandemic, upang makita nila ang masaganang bunga ng kanilang pagpupunyagi. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na ugat ng saya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga taong tigib ng lungkot at kapighatian ng buhay, upang makatagpo sila ng mga taong tutulong sa kanila sa ngalan ng Diyos at magdadala ng saya sa kanilang buhay.
Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na ugat ng saya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito, upang maging masigasig tayo sa pagtulong sa iba at sa pagdala ng saya sa kanilang buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na ugat ng saya, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos na ugat ng saya, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming pinagmumula ng lahat ng saya, isugo mo sa amin ang iyong banal na Espiritong siyang nagdudulot ng tunay na ligaya sa buhay, nagbubuklod sa mga binyagan sa pagkakaisa, at siyang handog ng pagdalaw sa amin ng iyong anak, na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga puso tapat. Samo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan nawa ay kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at diyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan nga't karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap sa iyong ginawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kaming natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick ang aming tagapangasiwa, at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ng sinakanan banal na esposo, ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at adya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Hesu Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na mapatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tumayo po ang lahat. Ang katawan ni Kristo. Amen. Batang lalaki ang sanggol, tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Isang dalaga'y maglilihi, batang lalaki ang sanggol, tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Magalang isinilang ang pon, sasabsaban siya'y nakahilay. Nagpahayag ang mga anghel, walhati sa Diyos. Sang dalaga'y maglilihi, batang lalaki ang sanggol,
tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Dalagay maglilihi, batang lalaki ang sanggol, tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Sang dalagay maglilihi, batang lalaki ang sanggol, tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Kahulugan na sa atin ang Diyos, na sa atin ang Diyos, na sa atin ang Diyos. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang ng iyong sambayanan ay siya nawang magtaguyod lagi sa tanang nagdiriwang, upang sa pagsamba sa iyong kadakilaang kamtang masagana ang ganap na kagalingan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga ilang patalastas. The San Felipe Catholic School is now accepting applicants for school year 2021-2022. No entrance exam needed. For inquiries, please contact the Registrar's Office at 853-55351 or visit our official Facebook page, the San Felipe Catholic School and NCS Guidance and Counseling Center. Ikalawa, mga misa sa ika-24 ng Disyembre ng gabi, ika-6, ika-7 at kalahati, at ika-9 ng gabi. Dahil hindi muna magkakaroon ng pahalik ng sanggol na Jesus, ang lahat ay inibitahang magdala po ng inyong sanggol na Jesus na babasbasan matapos ang misa bago ninyo iuwi ng bahay. Ikatlo, mga misa sa ika-25 ng Disyembre, ika-7, ika-8 at kalahati, at ika-10 ng umaga, ika-4 at kalahati ng hapon, ika-6 at ika-7 at kalahati ng gabi. At panghuli, bilang pagdiriwang ng ating parokya ng taon ng misyon na may temang Gifted to Give, ipagpapatuloy po natin ang pagdalaw sa iba't ibang mission area sa bansa para magbigay ng handog na tulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Dahil dito, kayo po ay bibigyan namin ng pagkakataong maging bahagi ng iisa nating misyon na makapagligtas ng kapwa. Sa pamamagitan ng inyong pabibigay ng mga items na hihilingin namin dalhin ninyo tuwing simbang gabi at ilagay sa ating mga charity baskets sa registration areas at tapat ng simbahan. Para po sa ika-7 araw ng simbang gabi, ang inyo pong dadalhin bukas ay bagong kumot.
Maraming salamat po. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo at dalhin natin ang galak at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Manatili lamang po tayo sa ating mga upuan at gagabayan tayo ng ating mga ushers sa paglabas. Maraming salamat po. Balang araw ang liwanag, matatanaw ng bulag, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Balang araw mumutawi sa bibig ng mga pipi, pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Alleluia, Alleluia, narito ng manunubos, luwalhati